60,000. Tingnan natin ang precious. Okay, sabihin na natin ang edad ng borrower na ito, medyo bata pa siya, 29. Okay, so pag 29, ilan ang years po na pwede pa siyang magbayad? Pinakamahaba. Ilan? 30. Kasi yun ang maximum natin. Okay? Kasi kung 69 minus 30 talaga, ay minus 29, mahaba-haba pa sa 30 years. Pero since maximum ang 30, 30 po. Okay? Lagyan natin ang fixing period niya is 6.25. Compute natin yan. Okay, so sa kinikita niyang 60,000, pwede siyang makaloan ng nasa 3.4 million po. 3,410,656.78. Okay, and ang monthly amortization niya ay nasa 21,767.40. Paano ma'am kung yung 60,000 hindi ko kayang abutin, pero ang gusto ko talaga itong 3.4? For example, ako, ang sahod ko 30,000. Tapos meron akong asawa. 30,000 din siya. Pwede ba kami? Dito? Yes. Kasi co-borrower ko na siya. Pero ma'am, paano yun? Single ako. Wala akong asawa. Pwede pa rin ba akong mag-co-borrower? Pwede. Sino mo ang pwede mong i-co-borrower? Actually, kahit sino. Kahit hindi kayo related by blood. Kaibigan, grabe naman yung ex, no? Sige, kaibigan na lang. Kaibigan, pinsan, okay, kung sino po yung pwede ninyong maging co-borrower, pwede po yun. Magsasubmit lang din po siya ng documents niya. Ano nga lang yung ano doon? Siguro sa akin, disadvantage yun kung talagang hindi kayo magkakilala ha. Kasi, kung ikaw yung principal, kunyari, binabayaran nyo yun. Kung nakapangalan yung title sa'yo, kasama siya. Ganun po ang lagay pag co-borrower. Kunyari, kaming dalawa ni ma'am. Pagka nakuha namin yung title, pangalan ko at pangalan niya. Bilang ako yung principal, ako talaga yung sisingilin. Kasi siya, co-borrower lang siya, dumagdag lang siya pag nagdag doon sa income ko. Pero pag nakuha ko yung title, kailangan ko ba siyang isama? Kahit hindi siya nagbayad. Kasi nga, siya yung kasama ko doon sa title. Okay po? So, piliin ang makakasama sa titulo.